Praise God. Hallelujah. Ayan po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At unang-una sa ating mahal na Panginoon. Napakasarap pong umawit sa ating mahal na Panginoon. Amen? Praise God. So, sa pag-awitan po ng personally po, napagod na po ako. Ang sarap pong umawit sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Kaya lagi sasabi po kapag was po ng praise and worship po, ibigay po ng pinaka-the best na papuri po at pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Kasi po ang araw po ng linggo, ito po yung ang katagumpayan po ng bawat Kristiyano. At the same time, ito rin po ang kapahingahan po natin. Amen po ba? Amen. Praise God. Salamat po sa ating mahal na Panginoon. At sa umagang ito po, ang ating pong tema ay, alam niyo po ang tema na natin sa buong buwan ng June. Ito pa'y patungkol po sa lahat po ng ating mga katatayan. Ano po? Kung paano natin bibigyan ng pagpupugay, pagpaparangal ang ating mga butihing tatay ng ating mga tahanan. Amen po ba? So baka sabihin niyo po mga kapatid, ay paano pa sa mga tatay ito minsan ni Brother Raymond? Ano po? Pero mamaya habang tayo pa'y kapatuloy, ay malalaman po natin kung ano bang na-starting ng ating salita ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga katatayan. Ano po? Especially, ang ating walang iba, ating amang nasa langit. So, tayo po tayong lahat at magbabasa po tayo ng kanyang mga salita po. Pagkahingal kumanta, hinihingal po ako. Matagpo po sa Lucas chapter 15 verse 11 to 32 po. Bali, ganun pa rin, satsalitan po tayo, pangunahan ko po. Sabi po dyan, sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Verse 12 po. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mga anak ko, at hinati niya ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustahin na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang mautos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon, kaya siya ay nagsimulang maghirap. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing iyaon, siya ay pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy at ang pinakain sa mga baboy. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay masepat na pagkain, at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ang nakapagsuyak sinalubo. Niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bilisan niyo siya. Suotan niyo siya ng singsing at ng sandalyas. Kunin ang pinatabang goya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay lang, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit? Anong meron sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ninyong ama ang pinatabang goya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Galit ang banay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinag-usapan. Ngunit sinabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway.
Ngunit ni minsan, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang biserong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito, nanusay ng inyong kayamanan sa kasasamang babae, pinapatay pa ninyo siya ng pinatapang buya. Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling, ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Dapat lang na tayo sa iya ang magdiwang, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan." Aside from 1 John chapter 3, sabay-sabay po tayo. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Sige tayo panalangin muli. Hallelujah. Mambanal at dakila, makatang sa lahat, sa maginto Diyos. Kami po ay nagpupuri po, nagpapasalan muli sa isang pagkakataon na kami po ay makapagpuri, makapag-awit, makapagpasalamat, at makapakinig po ng iyong mga salita. Ang daling po sa umaginto Diyos, hallelujah, na habang kami po ay patuloy po nag-aaral at nagbubulay-bulay po ng iyong mga salita, buksan mo Panginoon yung aming pong espiritu na pangunawa, kaisipan, at ang mga puso na handang tanggapin ang salitang mahayag sa umagang ito. Ito po'y masakit o hindi, ito po'y magsilbing pagpapala, kalakasan po na yung pong pananampalataya. Upang sa gayon, sa muling pagbabalik, kami po'y matagpuan ng walang bahid ng kapintasan at walang bahid ng kasalanan o Diyos. Kaya sa umagang ito, Panginoon, hallelujah, na ako po'y gamitin sa umagang ito. Mahayag po ang iyong mga salita ng ayon po sa iyong kalooban. Hindi po ang aking sarili may taas, kundi kailangan po siya mapapurihan, madakila sa aking buwan. Magamit mo lang ako, Panginoon, bilang instrumento upang maipahayag ang mga salita mo ng ayon po sa iyong kalooban. Sa umagang ito, Diyos, hallelujah, anong pong gawa ng Diablo, Panginoon, ito'y sinasaway po namin sa pangalan ni Jesus. Anumang mga kabagabagan, anumang mga kagulumihanan, anumang mga problema, anumang mga pagsubok na naging dahilan upang hindi po kayo makakilos sa inyong mga buhay, especially po sa pagiging po namin mga salita, iwinawasak at pinapalas namin sa pangalan ni Jesus. Hayaan mo, Diyos, sa apat na sulok po ng iglesyang ito, maranasan po namin ang dakilang presensya mo, ang dakilang kapangyarihan na nagbumula sa inyo, O Diyos. Kaya God, sa umagang ito, marapat lang po Panginoon, nabig po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri para sa pagsamba ng sa pangalan ni Jesus. At magsabi na, Amen. Di po makapuno po tayo. So, ito po ay patungkol po ng isang kwento po. Actually, ito po ang ating pag-aaral sa umagang ito, pinaka-isa sa popular na mensahe po na ating pag-aaralan. Kung maalala nyo po, ito po ay isinadula ng ating mga katatayan. Amen? Sa gawain ng binangonan po at maging sa ating iglesia po. At sabi nga ito sa isa sa pinaka-famous po na kung titignan po natin ay paulit-ulit po ito napapakinggan sa tipong mga mensahero. Ano po? Pero makita natin sa umagang ito kung gaano ba yung kadakilang pag-ibig ng ating amang nasa langit at maging sa buhay din po natin bilang isang Kristiyano at bilang isang mga tatay. So sa umagang ito po, ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa kung ano ba ang dapat na karakter ng isang tatay. Amen? So, sino pa ang mga tatay dito? Tapos po ang ating mga kamay. Huwag po kayo mahiya. Yan. Lahat po tayo. Sino po nag-aasam na maging tatay soon to be? Wala pa. Mahirap po. Ano muna kayo? Mahirap po mag-asawa ng biglaan po. So, pag-isipan natin mabuti. Hindi po ganun kadali. Especially po sa ating mga gastusin. So, ayan po. Sabi po dyan, a father's love mirrors God's love for us, showcasing the importance of affection and acceptance. So, ibig sabihin po, sa ating binasa kanina, ang pag-ibig ng isang ama ay sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos. So, ibig sabihin, kung anong klaseng pagmamahal ang ipinadama sa atin ng ating amang nasa langit, dapat ito rin po yung pagmamahal na ibinibigay po natin sa ating mga anak at sa magiging mga anak natin. Especially po sa ating mga katatayan. Amen po ba? God. So, huwag po kayo maglala mga kapatid. Kasama po kayo dito mga babayan na. Yung mga dalaga, binata, kasama po dito sa mensahe to. So, kailan, kahit pinaka-focus sa, sa fathers, diyan po tayo pero sasama po natin mamaya.
para sa atin na nagpapakita ng kahalagaan ng pagmamahal at pagtanggap. So, ibig sabihin, bilang isang ama, napakahalaga po sa atin bilang isang amang Kristiyano na kung gaano natin naranasan dakilang pag-ibig ng ama, kung paano tayo tinanggap nating ama na despite na tayo makasalanan, ganoon din po dapat ang ipadama natin, ipakita natin sa ating mga anak. Kahit na gaano pasaway ang ating mga anak, kahit na gaano kakulit ang ating mga anak, yun po ang nararapat. Actually, itong policy ito, isa po sa akala ko okay na yung parang ko ng pagpapalaki ko sa aking mga anak. Akala ko ito na po yung parang ko ng pagdisiplina ko sa aking mga anak. So, dito sa policy ito, ako kumisit tinuturuan dito, na ano pa talaga ang dapat at nararapat na pagpapalaki at kung paano ipapadama bilang isang ama, bilang isang magulang, ang pagmamahal natin sa ating mga anak. Sapat na ba na naibigay na po natin ang lahat ng ating pangailangan natin mga anak? Sapat na ba na lagi natin kasama ang ating mga anak? Sapat na ba na naibigay natin ang mga nais ng ating mga anak? So yun po ating pag-aaral sa umaga ito mga kapatid. At bilang sa mga magulang, okay, tayo po dyan, tayo po ay matatawag na isang ama, tama po ha? O sa mga wala pa pong anak, pray lang po kayo na magkaroon ng anak. Okay. Kasi para sa akin po, kapag isang pamilya, di ba, di mo matawag isang pamilya kapag walang anak eh. Mag-asawa pwede, mag-asawa lang kasi wala pang anak. Pero pag mayroon ng anak, isang pamilya na. Bakit? Ang isang pamilya binubuo ng nanay, tatay, nanay, at anak. Yun po ang isang pamilya. At kung bakit po nagkatrabaho dito, okay, sa mga walang anak po, ipag-pray nyo lang po para sa ating mga Panginoon. Wala pong imposible sa Diyos. Remember Sarah? Asawa po ni Abraham. Ilang taon nagkanak si Sarah? 99. Tama ba? 99, 90. Mga ganun po, more or less. 90 to 199, ganun. Pero nagkaanak pa po siya. At si Elizabeth, remember Elizabeth? Baog, matanda na. Pero nagkaanak pa rin. Paano nangyari? Sa pamagitan ng pananampalataya at kapangyarihan ng Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Kung sa ngayon wala pa tayong anak, ipag-pray lang natin sa Panginoon. Gayahin natin sila Sarai at Elizabeth na hindi tumigil bagkus lalo silang lumapit sa Panginoon. O si Hannah daw. Okay, si Hannah, hindi si Hannah. Biblical po yun, si Hannah po na nagkaroon ng anak, si Samuel. Ayan po. Dahil sa panganak na yon, okay, yung kanyang Samuel ay inalay niya sa kanyang Diyos, kay Yahweh. Ayan po. Kasi si Samuel, buong buhay niya na sa piling ng Panginoon. Pero bilang isang ama po, mga kapatid po, dito ay makakita na, okay, bago tayo mag-upisa, sinadahin 1 John 3:1 eh. Pag-sabi nga po sa inyong mga katabi kapatid, are you a child of God? Huwag po kayo mahiya. Are you a child of God? At ayaw nyo lang, miti lang. Ayaw yung tanggapin na kayo po yung anak ng Diyos? Ayaw, claim it mga kapatid. Tayo po yung mga anak ng Diyos. Amen? Amen! Praise God! Parang ayaw tanggapin tayo mga anak ng Diyos. Yung po ang katotohanan. Ano ba? John 1:12. Kung sinasabi ng John 1:12. Lahat po tayo tinanggap ng Panginoon. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Tayo po yun mga kapatid. Tayo ba lahat ay sumasampata sa ating Panginoon Jesus? Amen. Diba? Dahil ganun kalakas. Are you a child of God? Amen. Bigyan ng malakas na palakpak ating mga Panginoon. You deserve the highest praise. At syempre, bilang mga anak, kapag tayo po ay inuutusan, tinuturuan ng ating Ama, ang dapat nating gawin? Sumunod. Amen. Praise God. Salamat sa ating mga Panginoon. Ano po natin, ang ating pong topic, sa mga ito, the Father's love and affection. Kung ano ba ang pagmamahal ng isang ama at kung gaano ito kahalaga. At kung paano natin pinapahalagan at ipinapadama ang ating pagmamahal sa ating mga anak. Ang ating tema, how does
A loving father shows his love for his children. So, paano po ba ipinapakita ng isang ama ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak? Balikan po kanina, okay na po ba na naibigyan na natin ang lahat ng pangailangan ng ating mga anak? Napagtapos na ating pag-aaral, naibigyan natin ang pangailangan sa buhay. Pero hindi ko sinasabi na huwag niyong gawin yun. Mas maganda po yun. Okay. Pero di sa umaga ito, ang ating pong pag-aaral natin kung paano ba ipinadama ng isang mapagmahal na ama ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak. Sabi po dyan, a loving father can show his love to his children by giving them freedom to choose. Bilang isang mapagmahal na ama po, mga kapatid, sa kanyang mga anak, dapat po tayo bilang isang Kristiyanong ama, binibigyan po natin ng kalayaan ang ating mga anak na sila po ay makapamili or mamili sa landas na kanilang tatahakin. Okay? Sabihin natin, may mga ano po yan, age of accountability. Pero pagdating po ng, I think, 15, pataas po yan, ang mga kabataan po natin sa ngayon ay masyado na pong advanced ang kailang kaisipan. Dahil sa mga bagong teknolohiya po natin, ang mga kabataan po natin sa ngayon, at ito po ang katotohanan, at kung titignan po natin, yung pang-respeto sa mga magulang, sa ama o sa ina, ay unti-unti na pong nawawala. Amen po ba? At yun po ang katotohanan. At kuminsan, ang isip po ng bata, nakala nila ay kaya na nila ang sarili na kahit wala ang kanilang mga magulang. Na kahit nasa pudel pa sila ng kanilang mga magulang, akala lahat ng kanilang decision making ay okay na. Pero para sa akin bilang ama, hanggat nasa pudel po kita, aking mga anak, 3 kong anak, hanggat nasa pudel ko kayo, hindi kayo makakapag-decide ng ayon sa inyong kagustuhan. Not unless kapag kayo po'y nasa tamang edad na. Okay, kung gusto nyong o magkaroon ng kalayaan bilang ama, ibibigay ko. Para sa akin po yun, ha? Kaya ko sa inyo po yun. Pero gusto makita natin, bilang mga magulang po, huwag po nating masyadong higpitan or sakali ng ating mga anak, especially po sa mga desisyon na kailang gagawin. Meron po yung napanood sa Facebook po ngayon, viral lang po ngayon. Yung isang mag-asawang kakasal lang, Muslim, mga bata pa po. Sa Muslim po kasi, may source po dun, uso po sa kanila yung arranged marriage, tinatawag po. Ibig sabihin, kinakasal yung couple na walang kaugnayan sa isa't isa. Ibig sabihin, pinagkasunduan ng kailang mga magulang. For what reason? Para yung kayamanan o ari-arian ng isang partner ay hindi mawawala. At hindi lang po yun. Kahit sa mga Chinese, ganun din po yun. Meron silang ganung tradisyon. Na kahit hindi mali lalaki o hindi babae, yung kanyang asawain, dahil sa arranged marriage na yun, na tradisyon na kanyang sinusunod, ay nangyayari. Kumbaga lumalabas po doon na walang kalayaan po ang bawat isa kanila na makapamili kung sino sa kanila ang kailang asawain or maging girlfriend. Ganun po ba mga kapatid? At bilang mga magulang po mga kapatid, at bilang tatay, wag po nating rerendahan ang ating mga anak batay po sa kondisyon na kailang gagawin. Sa pag-aaral, wag po nating ipilit yung gusto natin. Hayaan po natin na makapag-decide ang ating mga anak ng ayon po sa kanilang kagustuhan. Amen po ba? Kasi meron po mga magulang o mga tatay na hindi na nakamtan ang kanilang gusto. Kaya ang gusto nila, yung anak ang tatapos. Na kung tutuusin, lapag na po sa kalooban ng kagusto ng bata. Amen po ba? Kasi ang bata, meron siyang sariling pag-iisip sa mga anak ko. Okay, kung anong gusto niyong course,
Kayong bahala dyan. Kayo makipag-decide kasi, okay, sinunod nga ako ng aking mga anak. Ilabag man sa kalooban niya. Meron po ang kilalang ganun. Nag-aral ng 4 years. Pero hindi gusto ng anak yung kanyang pinag-aral. Ang nangyari? Hindi niya nagamit yung kanyang pinag-aralan. Sayang yung panahon, sayang yung pera, sayang ginugol na dapat sa gusto ng bata ay okay na. So bilang mga magulang po, sa lahat ng ating decision na kang gagawin po ng ating mga anak, hayaan natin na sila makapamili ng ayon po sa aming kagustuhan. Ang sa atin lang po bilang mga magulang, gabay lang po. Hanggang doon na lang tayo. Especially po pagkapag ang ating mga anak ay meron ng sariling pamilya. Wag na wag po nating rerendahan or pangungunahan ang ating mga anak. Hanggang payo lang po tayo. Huwag mong ipilit, wala natin ipipilit yung gusto natin para sa kanila. Ibang usapan na yun. Kasi ganun po ang ating Panginoon, di ba? Ang sabi ng Biblia po, ito po, ang liit. Sa verse 12, okay. So, siyempre, medyo malabo na pa yung mata ko. Verse 12 yan. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. So itong sa kwentong po yan, ito ba'y patungkol po sa from verse 1 hanggang pababa po yan, ay patungkol po yan sa yung nauna po dyan, verse 1 hanggang 10 or 11, ay patungkol po yan sa nawalang tupa, anak. Okay, na iniwan yung 79 at inanap yung isa. At pagdating sa verse 2 naman, yung anak naman ang kusang lumayo sa piling ng ama. Para ano? Para maranasan yung kalayaan gusto niyang maranasan. Curiosity. Sa panahon din po natin yan, maraming kabataan ang nagnanais na maranasan. Especially po sa mga Kristiyanong kabataan. Maraming Kristiyano ang lalo sa pagdating po sa social media, kapatid. Marami po nagpapapak po dyan. Kaya yung ating mga anak, akala nila, tapos may mga emo-emo pa sa nakikita sa Facebook. Yeah. So akala ng mga kabataan ngayon, kinakakawawa na. Pero makita natin dito, nung hiningi po, nung anak na bunso po yung nangingi dyan ibinigay po ng ama yung kanyang hinihingi. So, ibig sabihin, ibinigay ang kalayaan ninanais niya. At kasama sa kalayaan yun ay ang hiningi ang kanyang mana. Pero kung tingnan niyo po, ang tradisyon po ng Old Testament, mga Hudyo po Israelita, hindi pwedeng kunin ng bunso yung kanyang mana hanggat di pa nakukuha ng panganay yung kanyang mana. Pero dito, dahil sa sobrang pagmamahal ng ama sa kanyang anak, nung hiningi ang kanyang mana, ibig sabihin kalayaan, ibinigay kagad ito ng ama. Walang tanong-tanong. At ano ang purpose? Meron pong purpose yan. Kung bakit ibinigay yun. So, ganun po sa atin mga kapatid. Bilang isang mga Kristiyano, tayo po ay mayroon tinatawag na spiritual father. Sino po ang ating ama? Hindi sila pastor. Pastor pangalaw po yun. Walang iba po ng amang nasa langit. Okay? At tayo po ay nasa kanyang kawan. Ngayon, bilang isang Kristiyano, kapag tayo po ay nakapag-decide o mag-isyon na pwede mo nang lumabas muna ako sa kawan ng Panginoon, pagbibigyan po tayo ng Panginoon. Bakit po? Bigyan po tayo ng kalayaan. Although we are a child of God, under tayo sa kanyang supervision, responsible, pero hindi tayo ginawang robot ng Panginoon. Meron tayong kalayaan na mag-decide na pwede tayong bumalik sa dati nating pagkatao, makasalanan, at pwede tayong magpahinga sandali, dahil pipilitin ng Panginoon. Itong tulad ko nasabi ni Pastor Johnson at gusto ko po, ang Panginoon po natin ay hindi siya namimilit. Parang tayo, pag tayo pa gustong lumabas muna panandalian, magpahinga sa ministry, lumayo panandalian,
sumaya ng kaunti outside the Christian ministry, Christian world, pagbibigyan po tayo ng Panginoon. Di ba, Georgia? Nakabull daw, sabi ni Georgia. So, ganun po ang ating mga anak Panginoon. Hindi tayo ginawang robot para diktahan ko anong gusto niyo ipagawa sa atin. Lahat po tayo merong kalayaan. Kalayaan na piliin kung ito ba nararapat sa atin, makakabuti o makakasama. Itong binatang bunso, pinili niya yung lumayo sa piling ng kanyang ama. At ito'y ipinagkaloob ng ama. So, ganun sa atin, mga tatay, mga magulang, kung ating anak ay nasa lamang sunggulang na at gusto nang bumukod ng bahay natin, hayaan po natin. Ako ganun po sa mga anak ko. Sige, suban katigasan ng ulo mo. Kung ayaw mong sumunod sa akin, ayaw mong pasakop sa akin, bukas ang pinto. For what reason? High blood din mo ako. High blood pa naman ako. Mataas ang dugo ko. 260 ako. Ganun po ako. May laboratory nga ako, di ba pa laboratory? Natatakot pa ako. Sabi namin ng health center magpa-laboratory. Yan. Sino ang gustong anak itong gustong magkaroon kalayaan? Kasi parang ayaw na. Okay lang po yan mga kapatid. Kasi bigyan tayo ng karunungan ng Panginoon. Kaya lang, sa ating decision na gagawin, dapat maging matalino pa tayo. Kasi itong binatang bunso, di niya ginamit yung kanyang karunungan. Ang sinunod niya yung nasa ng laman. At sabi ng Galatia, chapter 5 verse 1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo, kaya't magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. So, ibig sabihin huwag na, ibig sabihin po yung paalipin pang muli, merong pagkakataon na tayo muling maalipin. Kasi kung ito, yung kalayaan na ibigay po sa atin ng ating mga Panginoon, dahil sa kanyang pagmamahal po sa atin, huwag nating abusuhin yun. At maging matalino po tayo sa pagpili, mga kapatid. Lahat po yan. Sa trabaho, sa pag-aaral, sa kurso, sa pangarap nyo, sa asawahin nyo, kasama po yan. Kasi kung sabi ko nung last na tinulog ko sa Don't Watch, ang isang bagay na hindi natin pinag-isipang mabuti ay hindi magtatagumpay. Kaya be wise po mga kapatid sa pagpili ng desisyon na ating gagawin. Buti kung malawak, buti ang Panginoon natin malawak na malawak ang kanyang pasensya pagmamahal sa atin. Binibigyan tayo lahat ng pagkakataon na despite na tayo maraming pagkukulang, ang pag-ibig ng Ama ay palagi nandyan. So ganyan sa atin, bilang mga magulang, kung maraming mga pagkukulang ating mga anak, okay? Kahit paulit pa po. At mga dito, ako malapit na akong masagad. Tubuti ng meron kang salita ng Panginoon. Mahirap po bilang tatay, lalo sa patuloy na tuturo. Diba? So sabihan po natin sa pag-ibig po. So ganun po sa atin mga kapatid. Ulan, sabi nga yan, plano ng pamilya, sa negosyo, bilang mga magulang, huwag po natin ririndahan ng ating mga anak. Hayaan natin na sila tayo makapamili. Katulad po ng Ama, pinagbigay ng kanyang anak. Sabi po ng Matthew sa 7, yan, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakatagpo niyo. Ito po'y patungkol sa kaligtasan po yan. Pero ang kinuha ko po dyan, yung principle po dyan. Na ibig sabihin tayo po ay merong kalayaan na pumili. Either sa maluwang, yung maluwang yung tutukoy, yung kasiyahan, walang bawal, walang sagabal sa sa gusto. Pag sa magipot na pintuan, marami. Marami kang sasalang-alang, sakripisyo. Kahit pamilya mo, iiwan mo pa ng dalian para makapag-Bible study lang. Kung wala ka naman ganun, pinili mo maluwang na pintuan, okay, saka ng Bible study, saka ng Sunday service, saka ng prayer meeting, dito muna ako sa maluwang. Yan dulo, di natin namamalayan ay kapamakan. Kasi bakit? We are the children of God. Amen?
Diba sabi mo kanina, Clement? Are you a child of God? Amen. Ano ang nais ng Panginoon? Sumunod. Saan? Sa lahat ng pinag-uutos. Pag sinabi na merong gawain, Bible study, merong fellowship, sama. Bakit? Anak tayo ng Diyos eh. Pero, nasa inyo pa rin ang vision. Kung susunod tayo o hindi, nasa inyo pa rin yan. Pero dito makita natin, merong consequence. Okay? Pangalawa po, a loving father can show his love for his children by treating his children equally. Ba't po nasama yan? Ito po, basahin po natin yan. Verse 22 and 31. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, dali, kunin niyo pinakamandamit at bisan ninyo siya. Suotin siya ng singsing at sandalyas, katayan ninyo at pinatabang guya. Subalit nang dumating anak niya, ninyong ito, na lumustay ng inyong kayamanan sa masamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya na pinatabang guya. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling, ang lahat ng aking ari-arian ay sayo. Ganun pa, boy? Wala na. So gusto naman makita natin ito, yung ari-arian po ay hinati pareho ng ama dun sa kanyang dalawang anak. Yung nga lang pagkakaiba, yung sa anak na humingi, ibinigay kagad. Yung sa panganay, hindi ibinigay. Kasi hindi pa humingi eh. Mamaya, mabalikan natin mamaya yan. Kumbaga, nasa kanya yung ari-arian lang. Kung magsumangit dito, yung pagtrato po ng isang ama sa kanyang mga anak, ay pantay-pantay. At ganun po ang pagtingin sa ating amang nasa langit. Either, kahit ang masama at mabuti, ay parehas niyang pinapaulan ng ulan ng pagpapala. So, ibig sabihin natin, wala pong itinatangi. Kahit na tayo gaano kasama or mabuti tayong mga tao, mga tagasunod niya, ang blessing ng Panginoon ay pantay-pantay. Amen po ba? So, dapat bilang mga magulang naman, bilang ama, kasi tayo pang head of the family, sa bagay, kasi meron kasi dito mga anak, may isa lang anak eh. Tama ba? Sino dito ang isang anak lang? Si Thea, sino pa? O, sa magkakaroon pa, as magbabalak pa magkaroon ng mga anak, dapat po pantay-pantay ang pagtingin natin sa ating mga anak. Kasi kung hindi po ganoon ang ating gagawin, magkakaroon ng problema. Nagkaroon ng problema? Meron po, nagtampo ang panganay dyan. Kasi akala niya, mas lamang ang pagtingin dun sa kanyang bunsong kapatid kaysa sa kanya. Kaya sabi niya, binigay ko lahat ari-arian sa bunso. Sabi ng tatay naman, anak, nasa iyo lahat ng aking ari-arian. Hindi ka nga lang humihingi. Kaya tayo, mga kapatid, lahat humihingi din tayo sa Panginoon. Sa mga anak, kung sa tingin yung inyong kapatid ay mas pabulang binibigyan, baka kulang tayo sa paghingi, baka kulang tayo sa paggawa. Huwag puro ngawa. Huwag puro pangako. Gawa-gawa din pag may time. Para parehas ang bigay siya ng blessing na nagbumula sa ama o sa magulang. Di ba? Kahit ako naman, o sa mga anak ko, kung isang anak ko pasaway at isang sumusunod sa akin, sino ang pagbibigyan ko? Yung pasaway o yung mabait? Oh. Yeah. Siyempre yung mabait, mas mabilis. Pero itong isa, pasaway, bibigyan din naman, pero matagal. Bibigyan. Bibigyan nyo kasi anak mo pa rin naman yan. Yung nga lang, matagal na proseso. Ipakita mo ng pasaway kung gaano siya. Para patapat bigyan dapat mo yan isang bagay. Ganun sa ating amang nasa langit. Kapag tayo anak ng pasaway, okay, pagbibigyan tayo pero putol-putol. Andap-andap ba? Pero kung tayo sumusunod sa kanyang kalooban, ibubuhos ng pain ay yung nagbumula sa, ano pang gripo at hose? Yung illustration doon. Tayo bilang sa Kristyano, doon po tayo sa pinaka-hose. Sa gripo mismo, kung saan bumubuhos yung tubig. Huwag doon sa dulo. Kasi pag sa dulo, anytime pwedeng mabalit. Ang dating sa'yo ng blessing, putol-putol. So doon sa pinaka-source. Sino ang source natin? God the Father. Kung anong pagkawa sa ating mga sa langit, gawin po natin yung worship eh. Ang hinihin natin dito yung equally dapat ang ating pagtingin sa ating mga anak. Kaya sabi ko, nakita ko ang sarili ko dito. Nakita kong tawad, baka sumbatan ko ng aking mga anak. Papa, ba't?
Ba't ganyan ang preaching mo? Sandali, paano ko yata nakita sa iyo na? Parang ganun mga datingan. Mahirap po mga kapatid. Ano? Kasi sabi ko dito, ako sa tinuturuan dito ng Panginoon na dapat bilang isang ama, magulang, na dapat pantay-pantay. Kahit ilang pang anak natin dyan. Okay. Pero, situate naman yung mga anak. Ipakita yung talagang deserve naman. Pagbibigyan ka pero matagal. Pakita mo muna sa iyong mga magulang o sa iyong ama. Kaya po, Matthew chapter 5 verse 45. Upang kayo maging tunay na mga anak na inyong ama na sa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masama, at nagpapalon siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. So, ibig sabihin, anong meron tayo bilang ama at bilang mga magulang, dapat ibinabahagi natin ito equally sa ating mga anak. Pero hindi agad-agad. Okay? Panaplanin ba? Kasi baka mamaya po, kasi meron pong mga magulang na ang mga anak ay, binibaby. Ano itong binibaby, mga anak? Ini-install po ng kanilang mga magulang. Kapag hindi pinagbigyan ng gusto ng anak, ano mangyayari? Si anak magtatampo, mag-self-pity. Lalo ngayon, uso ngayon ng social media, doon magpupost ng kung ano. Hugot-hugot, puro parinig ng parinig. Diba? Paano kung lumapit sa iyong magulang? Humigang tawad. Ano may tutulong yung social media sa inyo, mga kabataan, mga anak? Wala. Lalo lang kayong madagdagan yung problema. Kasi bakit? Puro negative ang maririnig doon eh. Puro negative ang comment doon. Rumekta ka sa iyong magulang, sabihin mo kung ang pinaka-problema. Huwag puro hugot, huwag puro parinig sa Facebook, mga kapatid. Walang may tutulong sa inyo, ang simpatya hinihingi nyo. Walang may tutulong po yan, simpatya. Ang Diyos lang po ang bibigay sa atin ng simpatya. Tayo bilang mga magulang naman, pakinggan po natin yung ating mga anak. Okay? Huwag tayong masyadong matigas ang ating puso. Kasi ganun po ang aking character. Ako po, very disciplinary po ako sa aking mga anak. Hindi lang physical, verbal din po ako. Mas madadala ako sa bahay. Mas maingay po ako sa bahay kung mag-disiplina. Yun po ang katotohanan. Pag sa salita, may palo pa. Pero depende lang po yan sa inyo. Kung anong gagawin yung disiplina sa mga anak. Pero gusto makita dito mga kapatid, bilang mga magulang, bilang ama, dapat pantay po ang ating pagtrato sa ating magiging mga anak at sa ating mga anak. Pangatlo, a loving father can show his love for his children by, di ko po alam, mayroon parang ganyang word, by disciplining his children. Ibig sabihin po, yung bilang isang mapagmahal na ama, ipinapadama niya ang kanyang pagmahal sa kanyang anak sa pamamagitan ng pagdidisiplina sa kanyang anak. Meron ba nabanggit dyan? Kung titampan, walang nabanggit dyan. Pero ito po yun, kung palilinawan po natin mabuti. Verse 30 to 20. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa maraming lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matining tagutom sa lupain iyon. Kaya't siya ay nagsimulang maghirap na masukan siya sa isang taga roon at siya ay pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Okay na? Ayan. Okay na, boy? Tuloy mo. Ayan. 17. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa inyo. Ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Saan natin nakit? Asan yung pagdidisiplina ng isang anak? Nung humingi, ito po yun. Nang humingi ng kalayaan ang kanyang anak, ibigay ito. Kung ibig sabihin po nun, tayo bilang anak ng Diyos, kapag tayo po humingi ng kalayaan sa ating amang nasa langit, ibibigay po agad-agad. No. Pero, ito po yun. Merong consequence.
Kasi kung titignan po yung kwento, kung babalikan po natin, yung tatay ay mayaman at maraming ari-arian at meron ding mga alila. At bilang sa mapagmahal na ama, maatim ba niya ang kanyang anak na hayaan niyang magutom lang doon? Na kung tutuindin natin, marami siyang pagkain eh. Mas maganda pa yung pagkain ng kanyang mga alila. Pero gusto natin dito mga kapatid, hinayaan po ng ama ang kalalagayan ng kanyang anak. Ganyan po sa atin. Remember po nung nagkasala si Adan at Eva? Nalayo po yun. Nalayo po ang presensya ng ating mga Panginoon sa dalawa. Isa sa pamalan ng pagdisiplina. Ibig sabihin sa atin po, yung binata po dyan, nung lumayo siya sa kanyang ama, isang paraan na pagtutuwid sa kanya. Para ang purpose? Para makita ng binatang bunso na mali ang desisyon na kanyang pinili or ginawa. Kasi sabi ko nga, kung yung tatay sa sobrang pagmamahal niya, na hinayaan na lang ang bunsong anak na ay naawang anak ko wala nang makain. Okay. Bilang maraming alipin, mapadala ko ng mga magbabantay dun. At syempre, bilang amang mapagmahal, i-rescue siya. Bibigyan ko pa siya ng kayamanan para magastos lamang. Pero hindi eh. Hinayaan ng ama ang kanyang anak sa ganung kalalagayan. Para ano? Anong purpose? Para maunawaan ng anak na lahat ng desisyon na mali ay merong consequence. Bagin sa atin din po yung mga kapatid. Bilang isang Kristiyano, tingnan po natin mabuti. Kapag dati po tayo ay busy sa gawain ng ating mahal na Panginoon at pumili tayo ng daan at nagkaroon tayo ng kalayaan na magpahinga sandali, lumayo muna sandali sa gawain ng Panginoon. Ang consequence po nun, unti-unting nananamblay ang ating pananampalataya. Unti-unting nanghihina tayo. Nakala natin okay lang. Pero malaki ang pagkakaiba. At hinayaan tayo ng na matutupo tayo doon. Sa pamagitan po ng pagdisiplina sa hinayaan tayo ng manatili tayo sa ating piniling desisyon. Pero ang consequence, marami ang nadamay sa panahon natin ito ngayon. Yung sa binata pong bunso, sarili niya lang ang consequence niya. Dahil sa kanyang pinili. Pero, sa panahon natin ngayon, damay-damay ito. Yun po ang katotohanan. Remember Akan, na nabis ko dati? Dahil sa kanyang kasakiman sa pera, buong angkan, buong pamilya, lahat ng ari-arian, damay sa sunog. Kaya sa ating mga Kristiyano. Kapag tayo po ay pinabayaan natin ating mga sarili at piniling natin ng mas maraming panahon sa sanlibutan at kakaunti ang panahon natin sa pandati natin ginagawa, ang katotohanan, meron pong consequence po. At kapag diyan po namamalayan, akala natin okay pa tayo. Pero deep inside, sa harapan ng Panginoon, wala na po. Unti-unti nang lumalamlam ang ating pananampalataya. Hihintayin pa ba natin mga kapatid na dumating tayo? Yan, sagad yan eh. Naubos lahat ng kayamanan hinihingi niya, ari-arian. Walang natira. Kahit ang pagkain ng baboy, kinakain na lang niya. Hanggang sa maunawaan niya yung pagtuwid sa kanya ng Ama, yung hinayaan siya sa ganung desisyon. Tayo mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos. Amen? Ayaw, child of God? Amen! Huwag nating hayaan na manlupaypay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi meron pong consequence yan. Ito po yung kwentong to. Okay ng binata eh. Okay na kanyang kalagayan sa pili ng amang nasa langit eh. Nung ama, sa kanyang ama. Himulay siya eh. Ano nangyari? Nagutom. Yung pribilehiyo nawala. Pero siyang alipin dapat, nawala lahat. Ngayon siya naging alipin, nabaliktad. Hihintay pa ba natin yung mga kapatid na dumating sa ganung sitwasyon na dapat tayo ang boss? Ngayon, naging busabos. Pangatlo, malapit ang Batangas. Yan. Ito naman yan. Pastor Brother Raymond, grabe ka naman. Ito po, Hebreo chapter 12, verse 5 to 11. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? We are the child of God. Amen?
Mga salitang papalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtuwid ng Panginoon at huwag kang pangihinaan ng loob kapag ikay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina lang ang Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad ng sa pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Meron ba dito hindi dinidisiplina ng kanyang mga anak? Malaman po natin. Kung ang pagdisiplina ng ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. So, ibig sabihin pala, kapag ang isang ama o isang magulang na hindi dinidisiplina ang kanyang anak at hinahayaan sa kanyang desisyon na sa kanyang gagawin, hindi natin tunay na mahal ang ating mga anak. Yan po, biblical po yan. Hindi po ako nagsabi niyan. Si Hebreo po. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil dyan, ay ginagalan natin sila. Hindi ba't upang tayo mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Nag-blackout na po. Okay. So gusto mo makita yung mga kapatid dito. Yan, balik tayo. Sa loob ng maikling panahon, ito pala maganda eh. Kunti yung panahon ng patay dinidisiplina natin mga kapatid. So depende po yan sa atin. Kung hanggang saan yung iksi ng panahon na yun. Nasa atin po yan. Dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating kabubuti. Ganyan din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal niya, tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa. Amen po ba? Kasi itong napapalo natutuwa pa. Pinala ko ng tatay ko. Pinala ko ni Brother Raymond. Sampala ko ni Brother Raymond. Meron bang ganun na anak na natutuwa pa pag nidisiplina? Di ba hindi? Walang ganun. Kung di na ginagpis, ngunit pagkatapos nyon, maranasan natin kapayapang bunga ng pagsanay sa matuwid na pamumuhay. So, ibig sabihin pala, ang pagdisiplina sa atin ng malapan, para tayo maging banal at makapamuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Brother Raymond, anong klaseng disiplina ang ipinaparanas sa atin? Tingin ito mga kapatid, baka isa ito sa naranasan nyo ngayon. Unang-una, yung sa binasa na kanina, sa ating pong tema, kahirapan. Kapag tayo bilang sa mananampalataya, isa sa pagtuwid ng Panginoon, para malaman na tayo nagkamali, ay yung kahirapan na ating nararanasan. Yung paulit-ulit. Meron dito, minsan wala, meron. Huwag puro sisi sa Panginoon. Suriin natin mabuti ang ating mga sarili. Pangalawa, karamdaman. Isa rin po yan sa kapamaran ng Panginoon para sa pagtuwid natin. Ginagamit ang karamdaman para makita natin na tayo po ay nagkukulang na sa Panginoon. Yung karamdaman po na paikot-ikot lang sa tahanan. Pagkatapos nito, meron na isa, ganyan. Paikot-ikot, di nawawala ang karamdaman. Karamdaman lalo na kapag karamdaman spiritual. Yung po ang pinakamahirap sa lahat na gamutin. Yung karamdaman na spiritual po. Yung mga bagay na yung gamot na yan, mga karamdaman natin, okay lang yan. Pero gusto natin makita natin, lawakan natin ang ating kaisipan. Na kapag tayo pa ay dumaranas ng ating karamdaman, paikot-ikot lang, suriin natin, Lord, ano ang nagawa kong pagkukulang sa inyo? Huwag natin sisihin ng Panginoon. Kasi ang Panginoon po natin hindi nagkulang sa ating mga buhay bilang isang ama. At tanggapin natin sa ating mga sarili mismo, kapatid, tayo po ang mayroong pagkukulang sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Yun po ang katotohanan po mga kapatid. Kaya natin na tayo po disiplina natin mga natin. Huwag tayong mag-retaliate. Kaya mayroon kasi minsan may mga Kristyano kapag dinisiplina ng Panginoon, anong ginagawa? Lumalayo, nagpapahinga. Imbis na lumapit ka sa Panginoon, humingi ka ng God, Lord, anong gagawin ko para makalaya ako dito?
Lord, ayaw ko maranasan palagi itong nangyayari sa akin. Imbes na lumapit sa akin, yung nangyari, nagpapahinga, lumalayo. Kaya ito ngayon, problema, kasakitan, karamdaman, kawalan, kahirapan, blessing na aandap-andap, dapat tuloy-tuloy. Pero kung unawa lang po natin mga kapatid, kung ano yung tinuturo sa atin natin marapin, kung ba't natin naranasan to, after that, blessing po yun. Amen? Pagpapala po yun mga kapatid natin matatanggap sa ating marapin. Kung tayo po malawak lang ating pangunawa. Hingi tayo ng wisdom sa Diyos. Huwag yung wisdom ng salibutan. Kawikaan, chapter 13, verse 24. Mapagmahal na magulang, anak ay dinisiplina. Anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Malino po yan. Ang hampas na lumalatay ay lumilinis ng kasamaan. At ang palo na daramay, humuhugas sa kalooban. So, ibig sabihin po, makita natin dyan, okay? Yung palo po na lumalatay, ibig sabihin po yung bumabakat, alam niyo po yun? Kasi the more na mas masakit, the more na mas natututo ang isang tao. So, ganun po ang payo natin. Kasi nasabi kanina, habang tayo dinisiplina, hindi tayo natutuwa, bagkus tayo ay naghihinagpis. Bakit? Masakit ang palo ng Panginoon. Yung tapik nga lang, masakit na. Paano kung hampas na ang gawin sa atin? Ipaglatay, di ba? Minsan, paglatay, sobrang latay, nagsusugat yun. Pagsugat, matagal, gumaling. Hintay pa ba natin yung ganun? Kung tayo pinisipin ng Panginoon, lapit tayo sa Panginoon. Huwag tayo lumayo, mga kapatid. Yung pabatuhan niya. Kasi pag tayo lumayo, unti-unting nawawala ang presensya ng ating mga Panginoon. At di natin namamalayan, wala lang tayo sa kanyang kawan. Pang-apat po, a loving father can show his love to his children by giving them the opportunity to repent. At bilang po dyan, makita natin yan sa ating binasa kanina. Yung ama po, binigyan ng pagkakataon yung kanyang anak na makapagsisi at muling makapagbalik loob sa kanyang ama. Kumbaga, hindi niya hinayaan na maging matigas ang kanyang puso. So, tingnan niyo pa ating amang nasa langit di ba? Nung tayo lumapit sa amang nasa langit, anong ginawa sa atin? Agad-agad tayo po nilinis sa ating kaluluwa. At kung hindi tayo nilinis lahat ng ating kasalanan na nagawa sa ating amang nasa langit ay burado lahat simula nang tayo'y isilang dito. At sabihin natin, age of accountability, 12 years old, o 7, marunong kang pumili ng tama at mali. Tapos nakakilala ka sa Panginoon, 30 years old. Yan yun. 23 years old. Yung makasalanan tayo. Simang tayo magkaisip. Nung tayo nanampataya sa Panginoon Jesus, lahat burado yun. Walang natira kahit isang kasalanan. At kung tayo nagkakasala, hindi ang ating kasalanan nakita ng ating mga sa langit, kundi ang ating Panginoong Jesus, yung righteousness ng ating Panginoong Jesus. So ganun pa tayo kapalad bilang mga anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, huwag nating abusuhin ang pagiging anak ng Diyos. Amen? Lagi tatandaan, huwag maging bilang ama po. Huwag nating sasaraduhan ng ating puso kapag ang ating anak ay humingi ng kapatawaran. At humingi ng suot. Yung nga lang, kasi minsan, may mga anak talaga na mapapride din po na ayaw humingi ng patawad. Humingi ng tawad, labas sa bibig, pero sa puso wala. Yung po ang katotohanan. Di ba? Higan tawad, tapos bukas ganun ulit. Pagsisisi po. Ayaw po ng panaganon. Once na tayo humingi ng tawad, yung natin nagawang kasalanan, sikapin natin na huwag natin gawin yan. Kasi ganun po ang ating ama sa langit. Yan po yan, tulad lang po yan. Yung ama, mayroon dalawang anak. Yung God the Father, ganun po sa atin yan, bilang mga anak. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko ba papatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin?
Pitong beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses kundi 70 ulit na 7. 70 times 7. Actually, yan sa abot pagkakasala naman yan. Sabi nga, Sir Juby kanina, paano yung anak natin ay paulit-ulit na nagkakasala? Anong gagawin natin? Bilang isang Kristiyano, patawad. Ganun talaga eh. Kaya natin, sabi ni Pastor Joshua, maging tatay din yan. Makakabawi ka din. Kasi ako ganun din ako eh. Kasi yung kabataan ko, pasaway din naman ako. Nga lang, ang pagkaiba namin, kasi ako, spoiled ako sa nanay ko. Yun po ang sinasabi nito, hindi po masama po ang ating mga anak, hindi ating pinapalo. Ako mas gusto ko yung nararamdaman sakit eh. Kesa verbal. Kasi ako puro verbal ako eh. Sasalim pa ang nanay ko. Ano meron buhay ako ng kabataan ko? Kabataan ko, ako isa sumisira ng buhay ng kabataan. Kaya mga kapatid, bilang mga magulang po, kahit ano gaano kalaki o kadami ang nagawang kasalanan ng ating mga anak, bigyan natin silang pagkakataon ng mga pagsisi. Ano? Ito po yan, verse 20 to 24. At siya nagpasyang umuwi sa kanila, malayo pa ay natanaw siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, ay tatakbo siyang sinalubong, niyakap at tinalikan. Tingin po yung verse 20. Ito po yung hinayaan niya ang kanyang anak na pumunta sa malalayong lugar at ubusin ang kanyang kayamanan. Isa sa para ng pagdisiplina niya. Pero habang nakita ko yung malayo pa yung natanaw niya. Ibig sabihin tatay po, although dinisiplina niya ang kanyang anak, pero naghihintay siya eh. Kumbaga sa pintuan ng kanyang kaharian, ng bahay, asan kayo anak ko dito? Wala pa. Balik ulit. Asan kayo dito? Di pa bumabalik anak ko malayo pa yung natinong siya ng kanyang ama. Kumbaga yung tatay, naghihintay lang na lumapit sa kanya yung kanyang anak at humingi ng kapatawaran. Bagin sa ating mahal na Panginoon. Ang Panginoon po natin ay naghihintay lang po sa atin na magbalik loob tayo sa Kanya. Hindi man sa pagkakasala o kasalanan, yung mga pagkukulang po natin, mga kapatid. Huwag puro pagkukulang. Yung pagkukulang po natin yung sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kasi baka mamaya, mas marami ang pagkukulang kesa sa nagawa natin sa Panginoon. Buti na ang Diyos natin, hindi nanunumbat. Lagi siya naghihintay sa atin. Lagi nag-aantay ang kanyang mga kamay na tayo po ay magbalik loob. Ngayon, sige, magpagmatigasan tayo sa ating mga magulang. Ako gano'n sa mga ko. Sino po nakarating ng grounded sa loob ng kanilang mga bahay? Nung panahon ko po, mayroong grounded eh. Isang linggo, bawal akong tumambay sa labas. Nalasin ko yung grounded, tinatawag. Walang cellphone. Sana ko ginagawa ko yun. So dahil sa naawa naman ako, wala eh. Bilang ama ko, di ko po kahit tisi. Huwag niyo abusin kabahitan ko, mga anak ko. Okay. kahit po pinahirapan ko yung anak ko, disiplina ko, pero yung puso ko, masakit po yun bilang magulang. Diba? Sino natutuwa na nahirapan ng kanyang mga anak? Amen? Pero katulad ng ama nito, hinayaan niya lang para matuto. So ganun po tayo mga kapatid. Kaya ating matuto ang ating mga anak. Maunawaan nila. Huwag natin sasaluhin sila. Kasi para kanino ba yun? Ngayon, kapag ang ating anak ay natinutuwid at lagi natin sinasalo, tayo po mismo ang naging dahilan para marugmok sila doon. Tayo po mismo ang naging daan para sila lalong mapahamak. So, ako papasalamat sa Panginoon, buti lang ako. Kasi kung hindi talaga, baka isa sa tukang before. Nung nausap ang tukang. Kung ba't ako napunta dito, tumakasaw sa amin eh. Kasi sabi ko, isa po sa mawasak ng buhay ng kabataan. Isa pa ako sa vision noon. Ano po, Mary Jane, 5 fingers. Hindi ko kinakaya yun. Isa po ako dun.
Kahit yung powder na tinutunaw, ginawa ko rin po yun. Titinda pa nga ako sa labas ng school. Bibenta ko mga estudyante. Pero mabuti po talagang hinayaan tayo sa ganung sitwasyon para makita natin na hindi tama ang ating ginawa. Hindi tama ang ating desisyon na ginawa, na pinili. Kasi hindi natin, kung tayo po hindi natin makita, yung talagang hirap na hirap tayo. Hindi natin maalala ang Panginoon eh. Ewan po ba? Hanggat meron tayong inaasahan ibang bagay, hindi tayo makakatawag sa Lord, kailangan ko ng tulong mo. Ngayon, hindi pa ba natin maging katulad tayo nung banata? Pero, ang ama natin ay laging nandiyan natin yung kanyang kumakamay. Pagin sa atin, mga banggulang, mga tatay, kung ating mga anak naman ay nagsisisi ng ginawa, patawarin natin sila. Kasi ganyan po ang pag-ibig na pinadama sa atin nating amang nasa langit. Pasarap po. Panglima, a loving father can show his love for his children by pagibasa nga po. Sino po dito sa inyong mga magulang? Okay. Kasi ako minsan po meron pong ganyang attitude. Lately lang. Kasi minsan sinisisi ko masyadong aking anak. Kung mapansin niyo ba, maraming kabataan po sa ngayon, sa mga paaralan, remember po anak ni Miriam Santiago? Yeah? Dahil hindi niya naabot yung pangarap ng kanyang ina, na-disappoint ang kanyang ina dahil sa hindi nakapasa, I think, sa board exam. Ano po ang ginawa niya? Nagpakamatay. Meron po ang pangyayari yun. Meron po. Ako meron po sa social media. Yung mga kabataan po ngayon na bumagsak lang sa grades, nagpapakamatay po, tumatalong po sa building. Tama ba? Meron, no? Meron. Yun sasabi ko kanina. Kasi expectation po, expectation versus reality. Kapag yung bata na masyadong na-pressure dito, dahil lagi kang sinisisi, ikaw kasi Paul, pwede kayo ganyan, di ba natututo? Tulungan natin sila. Sabi, late lang, ganun ginagawa sa akin mga anak. Nauna ko, hindi pala ganun dapat. Sit time welcome, sa akin yung bagsak eh. Sino bang maghihirap? Anak ko yun, nakulong anak ko. Hindi pa ako damay doon? Damay din ako eh. Lalo po ang mga kabataan ngayon. Hindi po yun ang mga kabataan yun ha. Yun po ang katotohanan. Kasi po, malaki ang epekto ng social media. Kasi doon po sila magpo-post ng ng kanyang naramdaman. Sa kanyang hindi napansin ng kanyang ano ba yan si ganyan? Okay. May magdudugtong naman, mga kabataan din ganun. Eto na ngayon. Magaling lang, di ba? Yung isa, kabataan, pag hindi niya na nakayanan yung kanyang mga udyok kung narinig sa kanyang katabi, ano ginagawa? Dahil isang kabataan, marupok, walang alam, ang iniisip na lang ay magpakamatay para matapos na. Ito na po, isa sa mga anak ko yan, nabully yan. Nabully yan. Hindi pumasok ng 2 linggo. Kung hinayaan ko yan doon, kahit nakakaya, pumunta ako po sa school. Tinatawag ko ng teacher. Anong teacher yan? 2. Kahit pag pangatlo, yun ang pupunta. Pangatlong, meron ng pangatlo eh. Guidance na nga eh. Nakakaya po bilang isang magulang. Pero bilang pagmamahal ko, hindi na. Tulungan lang natin sila na malagpasan nila yun. Kaya sayang yung panahon. Kung parang tinatis ko ang puso, ginusto mo yun eh. Bahala ka dyan. Ikaw kasi, yan tatanda, hindi ka natututo. O may nahinto siya sa kanyang pag-aaral. Buti na lang, nagpatuloy si Raygon. Bless God. Siyempre, kagalakan ko yun. Yes, nakatapos ang aking anak sa 4th year high school. At nakatungtong ng grade 11. Hindi ko na makikita ang teacher niya ulit. Dalawa yan eh. Mahirap i-mention ka sa messenger. Oy,
punta po kayo dito, may kunting problema ang anak nyo. Eh kahit okay lang po, di po ako pinuntahan ng ano. Ako po ang pinupuntahan ng teacher sa bahay namin. Ako hinahanap para makagraduate lang. Ngayon ako baliktad eh, parang ako nakikiusap. Bigyan mo pagkakataon ako. Sayang kasi. Pero kung laging sisisihin sila doon, yan kasi ganyan ka eh. Tulungan natin sila na ma-overcome. At pagkatapos doon, pag na-overcome na, ano ba ang gusto mo? Mag-asawa, sige, bukas ang pinto, uwi ka na. Huwag mga kabataan, mahirap po ang buhay. Mag-ipon muna kayo, mag-aral mabuti, mag-ipon. Para yung pagod ng inyong mga magulang, hindi po sayang. Yeah. So, pag napagtapos kayo ng pag-aaral, okay, nakahat ng magandang trabaho, okay, go na kayo. Kung gusto mag-asawa, sige. Meron ka ng with provided ka na. Kung gusto mong tumulong sa magulang, okay. Doon, lagi ka ng mga magulang, ha? Hindi po trabaho ng anak na sahuran kayo. Kasi meron po mga ganong mga magulang na naghihintay ng bigay sa kanyang mga anak. Mas maganda, kung bigyan ka, praise God. Kung hindi, praise God pa rin. Pero bilang mga anak naman, bilang pagtanaw ng a little appreciation sa ginawa ng iyong mga magulang na pagsakripisyo, kahit kaunti lang, abot-abot din pag may time, pag may bagong sahod, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng wifi, makamils ka ng 500, malaking bagay na sa magulang mo yun. Ilang kilong bigas na yun, di ba po? Yan lang mga kapatid. Pero kapag tayo po yung ating mga anak, huwag pa silang sisisihin mga kapatid. Kasi meron pong ganun mga magulang po kasi. Yung sabi ko kanina, maraming kabataan na nagpapakamatay mga anak dahil laging sinisisi ng kalma. Yung standard po kasi na meron dito eh. Yung kagustuhan ng magulang, yung gustong marating ng kalamang anak. Eh magkaiba po tayo ng kaisipan. Magkaiba tayo ng diskarte. Huwag mo ipilit isang bagay hindi kaya ng isang anak mo. Tama po ba mga kapatid? Yan. Meron pa ba po boy? Eto po. Tapos na po tayo. Okay, Brother Raymond, samuwas ka na. Ayan po. How does a father show his love to his children? Paano ba natin ipapakita ang ating pagmamahal sa ating mga anak? Ito po yan. By giving them freedom to choose, by treating them equally, by disciplining his children, by giving them opportunity to repent, by not blaming his children for his mistake. Ang pinakatutal po niya, mga kapatid, balik ako sa blaming, nakalimutan ko. Yung hindi niya sinisi ang kanyang anak dahil sa kanyang nagawang pagkam, hindi niya sinusumbatan. Sino ito mahilig manumbat? Kasi po ang sumbat ko, ako naniniwala na mas masakit yung emosyon, yung salitang masakit na. Yung ko lang naunawaan ko. Kasi yung physical, yung latin, nawawala yan. Pero yung emosyon, na dahil sa ating panalita na contain, mas masakit po yun. Matagal mawala. Yun po ang katotohanan. Yung po natawag, emotional damage. Kahit okay na siya, pero deep inside, meron pa po nararamdaman. Sa mga anak po natin, okay, bilang mga magulang, bilang ama, yan po yung limang, isa lang po yan, mga ilan lang po yan na dapat. Karanpen, hanggang katapusan pa tayo. Ba't ibang klase ng karakter ng isang ama po ang ating mga kapakinggan po. Okay mga kapatid. So praise God po, tayo po tayong lahat. At tayo po yung manalangin. At bago tayo manalangin, bigyan ng malakas sa palakpak ang ating mga Panginoon. Yes, so Lord, hallelujah. Amang banal at dakila, makapan sa lahat sa maging ito Diyos. Kami po ay nagpupuri po. Kapasalamat po muli sa isang pagkakataon, sa iyong mga salita. Namin po napakinggan o Diyos, hallelujah. Na kung paano po namin padama ang aming pagmamahal bilang isang ama, bilang isang magulang o Diyos sa po mga anak na dapat po, hallelujah, na ibigay po namin sa kanila ang karapatan na magdesisyon ng ayon po sa kagustuhan at dapat